The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elise Cupides. Araw-araw po ay holiday kung tayo nakikinig po ng magandang balita mula kay Brad Jeff. Good morning, Brad! Good morning, Brad Ted. Good morning, of course, our DJ Chacha, the beautiful. Naks naman. Ayan. Oo, Good parang morning. kinakabahan ako pag ganyan. Di ko birthday ngayon, Pastor ah. I will let it pass. Oo, I will let it pass. Ikaw naman, palipasin mo na, pa-biyernes na okay. eh. Okay lang. Sige. Brad Jeff, good morning. Go ahead. Morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Alam mo, I don't know kung aware si Ted doon sa nagiging viral doon sa social media, Cha. Nakita mo yung baby na unggoy na si Punch? Nabalita namin sa trending Kahapon. yan. Ayun, Yes, oo. ayan. Kasi alam mo, si Brad Ted, alam ko naman na ayaw makigulo niya sa social media. Oo, Pero wala tong Pero social media kahapon nasa account. news natin yon. Nung isang araw. Yan. Oo. So, may picture nga akong pinadala kay Seth. I don't know kung mapapalabas. Pero There's Punch. Oh. ang cute, di ba? Ang kwento kasi po na to, yung unggoy po was rejected by his mother at birth, ano? So, meron palang mga ganong case. Kaya yung mga zoo personnel po ang nag-alaga, binigyan ng orangutan stuffed toys na laging kasama niya. Now, related po dyan, isi-share ko. Okay, nakakatuwa, nakaka-relate po kasi tayo. Maraming memes ang ginawa tungkol dito sa baby Punch na to. Okay, naglolong nang naman siya ng pagmamahal, ng acceptance doon sa komunidad niya. Kaya marami yung nakarelate buong mundo because there's an inner longing for all of us. Kaya nga sabi sa Bible, it's not good for man to be alone, ano? Na-remind lang ako ng verse na to kasi itong baby Punch na to, parang dinisown ng nanay niya. Sabi sa Salmo 27:10, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. So pag tinignan mo po ito, unang punto ko lang, we were designed for connection. Kaya sabi nga kanina, sinabi ko, it's not good for man to be alone. Before pa to pumasok yung kasalanan sa mundo, before nagkasala si Eva at Adan, sinabi na po ni God, hindi maganda na nag-iisa lang ang tao. And God already declared that we are made for relationship. Hindi lang po romantic relationship, we need community, family, spiritual connections, belonging. In fact, the longest study na ginawa sa Harvard, anong sikreto ng long life at quality life, dekada po ito pinag-aralan, okay? 40 taon, if I'm not mistaken, minonitor nila yung mga sophomore students sa Harvard all the way tumanda. Anong sikreto ng mga taong tumanda na masaya, humaba ang buhay, maayos ang marriage? Ang sagot po, yan, komunidad. They're part of a thriving, strong community. So kahit may social media follower ka na milyon-milyong followers, kung wala kang tunay na connection, may emptiness pa rin. Yan po ang irony ngayon ng social media. You have millions of followers, you have thousands of friends, pero wala kang deep and genuine connection. You can be surrounded and still feel alone. Okay? Yung tinatawag na crowded loneliness. Pangalawa po, is isolation slowly drains the soul. When someone feels abandoned, naapektuhan po niya identity natin. May nagmamalasakit ba talaga sa akin? May naghahanap ba pag nawala ako? May nakakakita ba talaga sa akin? Yan po yung strategy actually ni Satan, if we're not aware, isolation. Kasi madali ka na niya makonquer. Isolate and conquer. Even yung mga lion sa wilderness, pag maraming wildebeest o kung ano man yung kakainin nila, i-isolate nila para ma-pound nila tong nakahiwalay na mahina o nahiwalay. Minsan po kapag isolated tayo, parang naiiba yung perspective natin, anxiety grows, and then yung hope nagsishrink. Okay? Kaya po, be careful whenever you feel like ayoko nang kasama yung mga magulang ko mag-dinner, ayoko nang makipag-meet sa mga kaibigan ko, dito na lang ako sa kwarto ko, magmumukmok kasama ang mga social media friends ko. Be careful. We are created to belong. Pangatlo po, God doesn't just see us, He actually stays with us. Alam niyo sabi sa Biblia, for God so loved the world that He sent His one and only Son. Ang ganda po ng verse na to kasi yun po yung Emmanuel, God with us. Hindi lang po tayo nilikha, sinamahan tayo ng Diyos. Nung si Jesus po bumaba dito sa lupa 2,000 years ago, pinadama niya sa atin, hindi ko lang kayo mahal, gusto ko kayong samahan. And after Jesus left, going back to heaven, binild po niya yung tinatawag na church. Sabi niya, I will build my church.
Yung church po are the gathered people of God. Kaya ang tanong ko, are you part of a church community regardless of your religion, regardless of your belief, a strong, thriving church community po ng passion ay makilala ang Diyos ay napakahalaga pong elemento para tayo magkaroon ng quality life. Again, tanong ko lang po kayo, have I been isolating myself emotionally? Tanungin niyo po yan, ako ba'y nagsosoloista? Ayoko nang may nakausap na tao. Pangalawa, sino ba pwede kong i-reach out ngayong araw na to? Kumustahin mo lang. Sa text, oy Mare, kumusta ka na? Oy pare, nakita ko yung post mo, parang iba yung tema ng post mo. Kumusta ka ba? Kape tayo. So am I helping someone else feel that they belong? Kaya po again, kay Jesus po, you are not abandoned. You are actually adopted into His family. You are never forgotten. You belong. Salmo 27:10, iwanan man ako ng aking mga magulang. Kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Tayo po'y panalangin. Panginoon, salamat po sa isang paalala na maaaring kami ay inabandon ng aming mga mahal sa buhay. Hindi lang magulang, maaaring kaibigan, kaopisina, and we sometimes feel na lonely and alone. Nandiyan ka, Lord, para makatuwang namin, makasama. At ito'y pinadama mo ng husto nung pinadala mo ang iyong nag-iisang anak na si Jesucristo upang makasama kami at magkaroon ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, kami nagkaroon ng pag-asa na makasama ka throughout eternity kung ikay tatanggapin namin bilang aming tagapagligtas. Kaya Panginoon, sa mga taong nalulungkot ngayon, kinakain ng depresyon, nagsosolo sa kwarto, ayaw na makisalamuha sa ibang tao, Lord, ipuin niyo po sila. Ipadama mo ang pagmamahal nila at magpadala ka, Lord, ng mga tao na magpaparamdam na hindi ka nag-iisa sa laban na to, nandito kami para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, salamat mo muli sa araw na ito, sa aming pakikinig, sa napakagandang aral na inihatid sa amin ni Brad Jeff. Alagaan niyo po lagi si Brad. Keep him healthy, safe, and protected sa kanya pong ginagawang pagmimisyon sa aming programa araw-araw. Yakapin niyo po kami na nakakaroon din po ng agam-agam at depression minsan tungkol po sa mga nangyayari sa aming inang bayan. In Jesus' name we pray. Amen. So timely indeed, Brad Jeff. Salamat na marami sa iyong reminder na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hanggat may buhay, Brad Ted. Akit at laban lang. Salamat na marami. Thank you, Ikaw Brad. ang idolo ko dyan eh. Ikaw ang idolo ko. Alam mo, sa totoo lang din, madalas yan na ating, kumbaga, we become so hopeless and helpless and cynical. But again, salamat muli sa iyong paalaala sa amin lahat. Brad, so bukas ay bisperas na ng Biyernes. Ang bilis ng panahon, Brad Ted. Tama. Oo. Kaya ho, mga kapatid, bago ho natin palipasin pong araw na ito, namnamin natin ang kagandahan po ng biyaya nga ng araw na ito. Amen. Okay, Brad. So we'll see you again tomorrow and thank you again. Maraming salamat, Brad Ted. Thank you, Trina at Junjun Galang for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!